Exciting na naman yung ating farm-to-table collab kasi isang malupit na chef na naman yung kasama natin. Super Mom, executive chef, owner ng Liam's and Luis's Gourmet Cafe, ang ating kaibigan, hashtag laking CACS din ito, Melissa Pagya Rocha! Chef, welcome sa Farm to Table. Hi, thank you Yes. for guesting me. So yung collab lang natin, Chef, is basically meron tayong dish. Familiar tayo, isa sa mga usual na tinuturo sa Center for Asian Culinary Studies. French classics. O, mga anak kami, Chef Jean, Yes, is hi, Sophie. bouillabaisse. What we want to show our food explorers is we have the same set of ingredients, Okay. pero papakita lang natin yung magkaibang atake. Yes. Para mas marami silang magawa. Kunyari, ito yung laging laman ng pantry nila. Correct. O may dalawa na kaagad yung recipe magagawa. Chef, ready ka na? Yes. Alright, let's roll! Okay. For my seafood, kasi bouillabaisse is a French soup na puro seafoods yung laman. So since Chef Mel is going to do yung somewhat close to that version, ako naman bibigyan lang natin ng different interpretation. Madali lang ito. So we have a very hot pan here. I'm going to steam yung ating shellfish. So we have clams here and yung ating tahong. Bouillabaisse is actually a classic French soup. So this is their comfort food. We are going to do parang mix of seafood with fish. So lumalabas na ngayon yung steam. Naluluto na yung ating shellfish and then maglalabas siya ng sabaw. Yun yung magiging pinaka-sauce nung ating gagawing parang topping ng ating bread. Yung aromatics natin, what I'm going to do is the application of traditional aromatics, but once I put the seafood, I will also do like flambe. So para merong onting twist of liquor, I'll start with the sautéing already of our aromatics. I think at this point, pwede na nating silipin yung ating shellfish. Yun. We don't want to burn the garlic since yung sinusunod natin na steps natin are more into Western or French. So, hindi natin pwedeng maburn yung garlic para hindi siya sobrang lasang garlicky. So, I put salt in the middle of our sauté so that may layer na yung taste of our aromatics. Maglalagay lang tayo ng konting oil. And yung ating aromatics, we have our onions, tomatoes, tsaka yung garlic. I'll start with the mussels. This time, I'll put herbs. Also, dagdagan natin si thyme. And a little cayenne for the kick. Kasi si seafood, mas masarap pa rin na medyo may onting kick siya. So, to divert the flavor na malansa or medyo fishy yung kanyang lasa. So, at least with the cayenne or paprika, medyo mag-divert or mawawala ng onte. Lagyan din natin ng thyme and paprika. I'm going to put like a little of the onion leeks to add more flavor. So we will just let this siguro simmer hanggang sa parang malulusaw na yung ating kamatis. And while we're doing that, tatanggalin lang natin sa mga shells yung ating clams tsaka yung ating mussels. Season lang natin lang salt and some pepper. As you can see, I'm really doing like a little of adding from time to time. But pinch or mas maliit pa sa pinch yung dinalagay natin na salt just to layer the flavor hanggang sa maluto siya. So we're just going to put our fish. And then right now, I can see na medyo orange na yung prawns natin. Actually, I have this executive chef before, Spanish siya. Wag daw ako mag-a-add ng anything na liquor or anything na alcohol while the prawns or the shrimp is not yet cooked or into orange stage. Kasi once I added that daw,
it will not cook na and it will be like rubbery. We'll just simmer this for about 3 to 5 minutes and then pwede na nating ibalik yung ating shellfish. And then after that, pwede tayo mag-plate. So kumbaga lumalabas dun sa dish natin is somewhat crossbreed ng seafood gisado. Pero dahil hindi naman natin siya literal na ginisado, so parang in a way na preserve pa rin natin yung characteristic ng bouillabaisse, kumbaga. Wala akong flambe, hindi ko siya magagawa. I'm planning to do like a flambe, pero since wala tayong available na white wine, best substitute that I have here is actually a vodka, a local vodka, 80% proof. So it will add a little kick to also elevate the flavor of all the shellfish and also fish inside. And maganda rin siyang pang-kasal or pang-combine ng lahat ng flavors that we have. I would like to deconstruct a little para lalagay ko yung ating alcohol. Since nilagay ko na si alcohol, I still follow the tinuro sa akin ng aking parents kapag nagluluto ka at naglalagay ka ng vinegar, nagluluto ka ng alcohol. Siyempre, medyo simmer mo pa siya ng onte. And then make sure na cook na yung ating alcohol before mo siya haluin. This is to prevent na parang meron siyang lasa na hindi luto. Make sure that you simmer it with 30 seconds to 40 seconds. And then, before you add additional liquid ingredient, or before you stir it. So nakapag-chop na ako ng ating garnish. Nainitan ko na rin yung ating tinapay. And luto na yung ating isda at hipon. Lagay lang natin yung ating shellfish. Hunting leeks. Pwede tayo mag-plate. Okay, we will just simmer it ng a few minutes and then this is ready. It's good for plating already. Chef, ready ka na? Yes. Tara, let's Go. plate na. Ito po yung natira dun sa focaccia ni Chef Mel. So, dahil hindi pwedeng masayang, gagamitin natin siyang pinaka-vessel para higupin lahat ng masarap na lasa ng ating gisado-ish na seafood. Excited na ako matikman ang bouillabaisse version ni Chef Mel. Pero bago yan, tamang road trip at food trip muna tayo kasama si Vanessa Peña dito sa Paraiso de Jun Quixote Eco Farm Resort. Oh! Hello, Food Explorer! Bilang galang babae, nag-road trip ako at dito ako dinala ng aking mga paa. Pero bago po tayo kumain, meron tayong challenge na dadaanan. Siyempre, bago natin reward ang sarili natin, dapat meron tayong pinagdadaanan ng mga challenge, di ba? Handa ka na bang makita kung saan tayo dadaan or kung anong challenge yon? Tara, samahan mo ako. Yung pangalan ng resto na pupuntahan natin ay Piging sa Kamalig. Wait lang! Natatakot ako! Hala, wait lang, nakakatakot ha? Wait lang! So, kailangan kong kumapit kasi natatakot ako. So, glass po yung tutungtungan ko. Ayan, pag dumaan po kayo dito, wala po kayong choice kundi dumaan dito sa glass na to. So, kung takot ka sa heights, wala kang magagawa, dito ka dadaan. Ayan! Ang ganda, di ba? Tara, punta na tayo dun sa restaurant. Kakain na tayo. Gutom na ako. Welcome to Naik! Bago pa tayo kumain, magluluto tayo. Ngayon, kasama ko si Chef Barry. Ayan, hello po, Chef Barry. Ako po yung head chef dito sa Piging sa Kamalig, which magtuturo po ako kay Ma'am Vanessa ng pagluluto po ng bulalo, which is talaga namang isa sa aming bestseller dito sa Piging sa Kamalig. Wow. So, let's start na po. Pwede na po nating ilagay ang ating soup. Ito, soup. Yes okay. po. Oh, guys, Yan magluluto po yung na ating ako. Dahan-dahan na ako. pinakasabaw. So, yung sabaw niya Lahat po ko, is... chef? Yes po. Yan po yung ating pinagpakuluan talaga, no? So, yung buto-buto niya, yung flavors, andito na lahat. So, rich na yung ating sabaw. So, Ang bango niya, yung chef. ating bulalo po is overnight na po siya na napakuluan. So, ilalagay na po natin yung meat. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ayan, ayan.
Kung ako kakain nito, sobrang mag-e-enjoy ako kasi sobrang laman yan. Vanessa, ikaw naman talaga ang kakain yan mamaya, kaya sulitin mo na. While boiling, ma'am, syempre, ang ating beef po is malambot na. Pwede na nating ilagay ang ating mais. Itong mais. Yan. Okay na po, malambot na po yung ating mais. Pwede nyo na pong ilagay ang ating bagu beans. Yan. And then, lagay ko na rin po Then, ito. pag malambot na po ang ating bagu beans, Saka pwede nyo na lalagay. pong ilalagay yung ating pechay native. Pechay. Yes po. Pwede na nating ilagay ang ating pechay native and ang ating onion chop. Wow. So, Chef, may tanong po ako. Yes, ma'am. Bakit po siya niluluto sa palayok? Ba't hindi sa normal pan lang? Ano po bang effect niya? Like, add lasa ba? Or ano po bang meron? I believe na nakapagtanggal siya ng mga lansa sa mga Lansa. food. Yes. Pwede na po nating ilagay yung ating Paminta, tsaka... onion leeks po. So, ready to serve na po ang ating... Yay! Maraming salamat po sa iyong niluto at excited na po kaming tikman ang inyong bulalo. Guys, ito na po ang piging sa kamalig. Bukod sa niluto natin bulalo kanina, ano pa po yung mga pagkain na nakahain dito? So, sa piging sa kamalig po is napakayaman sa mga hinahain na pagkain kagaya ng ating sinuglaw, which means sinugba at kinilaw. So, marami po siyang seafoods like squid, tanigi, and yung kanyang hipon po. Ito po ang ating inihaw na manok. Ito po isa sa pinagmamalaki ng piging sa kamalig. Kasi po, nag-isa siya sa Cavite na boneless ang ating inihaw na manok. Wow. So, ito na po yung niluto ni Ma'am Vanessa na bulalo. So, yan po yung ating pinagmamalaking bulalo. Dito ako excited, Lastly Chef. is ang ating saucy na crispy palabok. Wait, titikman natin yung crispy palabok. Guys, ang sarap ng palabok. Hindi siya yung over sa lasa. Hindi rin siya kulang. Tama lang. Napapanganga talaga ako kasi ang dami niyang laman. Tsaka ang lambot ng, ano niyo, ang lambot ng karne niya. Tender. Lutong-luto. So first, gusto ko itry yung sabaw. Ang sarap ng meat, chef. Homemade. Yun yung madedescribe ko, homemade. Ganon. Dito tayo. Sa Inihaw na manok. inihaw na manok. So hindi ka na mahihirapan kainin to kasi nga boneless na siya. Okay, tapos lagyan natin nung sauce. Ang sarap nito pag nakakamay. Ang ganda nung combination niya with the sauce. Ito yung sinabi ni Chef na best seller din sa kanila. First time ko lang kumain ng ganito, guys. Oh! Sorry, nagulat ako. Wait lang, hindi ko ma-describe, pero... So, sa kinilaw is mahilig sila sa sili. So, pwede rin siyang appetizer and pulutan as well. Ah! Yes. Sarap, Chef. Thank you, ma'am. Maraming salamat, Chef. Grabe. So- Sobrang sarap ng luto niyo po. Sumasakit na yung ulo ko. Parang ayoko na. Parang okay na ako. Masyado ako nabusog eh. Teka lang. Ay! Suwi na sa stress ako. Dito, may nahimatay na ba dito, kuya? Wala pa naman po. Ako pa lang siguro. Okay guys, so after kumain, kung medyo bumaba na yung pagkain nyo, pwede nyo itry tong Etivac Swing or Cavite Swing. Ayan. Hala kuya, teka lang. Ay, wait lang kuya. Oh guys, kung takot kayo sa heights, wag nyo akong gagayahin, ha? Ay! Ay! Kuya, konti lang. Ay! Wala pa nga. Wala pa. Oh my God! Alam mo, kung walang camera, baka umiyak na ako. Ganda ng experience ko dito. First farm to table ko. Very bahay feels yung gusto namin mangyari. Ang konsepto talaga dito, para kang pumunta sa bahay ng kaibigan mo, tapos merong pa kape, merong pa food trip. Yun nga, si China mahilig sa libro, gusto niya ng bookstore. Siya love Ako language naman, niya. F&B yung gusto ko.
Tapos sabi ko, pagsamahin natin, breathing space din namin kasi ito sa, di ba, we have a record company, We have our individual careers. careers, and ganyan. So, Parang ito yung medyo slow down. Sa mga hindi nakakaalam, si Kian, apart from music, ang isa sa mga passion niya ay pagkain. Actually, ang tagal na nitong vision and seed of thought kay Kian. Parang, but we had to also trust God's timing. Kasi maraming times na inattempt ni Kian na magtayo ng coffee shop. I guess yung binigay sa aming sense of purpose nung lugar only came later on after na nagkaroon ng pandemic and everything na we valued human connection more than anything. naisip lang namin na same but different. So today po, ang gagawin po natin is ice shaken macchiato po. Okay, so yung iced shaken macchiato is actually Chess recipe and it has become one of our popular drinks. Nung natikman namin, di ba, Che? Parang solid! Same but different kasi parang yung mga things na gusto naming i-create ni Kian, parang it's an inclusive space, ganyan, or inclusive tayo, pero at the same time, we want to make sure that people know that they are uniquely different. Shake! So ito na po yung ice shaken macchiato. Pinaka-konsepto kasi niya, kumbaga, experience yung maging present ka, may kwentuhan ka, or kung ayaw mo, gusto mong tumulala, Go. okay lang. O gusto mo magbasa kumuha ng libro. Gusto mo magbasa ng libro, okay lang. Pwede nilang basahin yung mga libro. Then yung next drink po is yung bestseller namin sa hot po. Si Hallelujah po. Yan ay isa sa mga recipes ko na shinare ko sa cafe. It's a shot of ginger, turmeric, and other like Ayurvedic herbs with hot water that soothes. And the logo, nag-iisip kami na ano bang bagay na For like, yeah, syempre, logo. kasi branded, di ba? Biglang si China nagkaroon siya ng idea na what if parang multo pero hindi siya totoong Pero multo, friendly ghost. Pero friendly ghost, tas naka-boot siya, naka-shades, tas may libro. Si Boohoo. BOO WHO question mark. Si Boohoo kasi parang it can be anybody. Siya yung mascot namin. Yeah, true. Then yung next drink po is yung blended po namin. Yung nag-iisa po namin blended. Yes. Recipe din yan ni Che. Biscuit frap. Biscuit frap. So, I hope you guys can also try this later. Natutuwa kami, nagkakaroon sila ng community, tapos naging magkaibigan sila. Even with our baristas, ganyan, maraming pumupunta dito, nakakwentuhan Dami sila. regulars, nakakatuwa. Dami regulars. Oo. Parang- So, I appreciate it when I see people na hindi nila hinahawa or talagang present lang sila in the moment, gumagawa ng art, nagsusulat, or nakikipag-usap. Meron akong kaibigan na pumunta kasi meron kaming wall na parang puro post-its. So, ang concept niyan, merong isang question dyan sa... For the month. Oo. Gitna, like yan. Tapos nagsusulat sila at nilalagay nila. Yung nilalagay ng customers namin dyan na mga thoughts at sa loobin nila dyan. After every month, we collate it. We put it in our parang box. And then people are free to get like post-its randomly. mensahe lang. We really wanted to put philanthropy into it. We have like a small cork board there where people are free to donate and get what they want. Naniniwala kasi ako na energy siya na positive. So, once na we are able to set it into motion, di ba, parang mas maraming nagko-contribute, marami ding natutulungan. Very, kumbaga, buhay. Parang gano'n, buhay. Kung si China, pinakita niya kanina yung sa drinks, ako naman, gusto kong ipakita sa inyo mga food explorers, yung food side naman ng aming cafe. So, ito si Alvin, kasama namin since day one. Ito naman yung sarili ko naman to na recipe, itong adobo sa gata. Ang storya nito, nung pandemic, si China kasi nagkaroon siya ng parang gut problem. No? At pero sa ko yung sarili ko na magluto. Gusto ko na ma-make sure na yung lahat ng kakainin niya na food ay
alam mo yan, yung na-monitor mo yung mga ingredients. O yung, sabi ko, gusto ko matutong magluto ng adobo. Siyempre, di ba? Ano tayo, Pinoy, di ba? Sabi ni Chino, lagyan mo kaya ng gata. Sabi ko, oh, sige, lagyan ko ng gata. Nilagyan ko nung gata, instant, naging paborito namin siya nung pamilya. Moral lesson dyan, dapat makikinig ka rin sa asawa mo eh. Hirap pala maging hirap pala maging host. Kaya idol ko yung sa idol sa kusina. Oo, tsaka yung kasama niya dong babae. Ito ang adobo sa gata. Adobo sa gata para sa pagod na estudyante. Amerikano para sa mga bitter at broken-hearted. Ganun. Yung mga pumupunta, parang pag tinatanong namin sila, paano nyo nalaman yung tungkol sa Space, oo. Kita po namin sa TikTok. Nagugulat kami sa mga ginagawa nila na mga reels or videos about the space na Thank you. thank you oo, sa mga Thank you so sa much. mga lahat ng bumisita at naka-appreciate at naintindihan kung para saan yung same but different na space. Truffle carbonara natin. Ganun naman kung paano gawin ni Alvin yung, di ba, may pagmamahal, pare. Punta kami ng Rome. Minatikman ako na croquette. Na sobrang sarap. As in, sobra niya talagang sarap. Tapos sabi ko kay China, bakit hindi na lang kaya croquette sa ibenta natin? Tapos, ipinoy version natin siya, parang ganon. Bumili ako ng mga patatas. In-air fry ko. Nung in-air fry ko, na-aksidente lang, napasobra ako ng ilang minuto, alam mo yun? Na medyo nasunog yung taas. Tapos nung kinain namin, parang, uy, ito yung perfect na timpla nito, yung crispy yung labas, tapos sobrang lambot nung loob. Tsaka may lisensya kami na magkamali. True. May lisensya kami na parang, ba't iba yung lasa nung same but different. Ito yung parang pinaka-hero product namin dito sa Same but Different. Ito yung 4-cheese croquette. May magtatanong, syempre, may wifi po kayo. Pag sinabi namin na... Wala. Hindi nga wala eh. More on like, hindi namin na-encourage kasi na may, Yeah. dito, may naka-wifi, parang ganon. So, na-appreciate nila. The space naman is open daily from 9 to 10 p.m., ganyan. I also encourage people or mga creators na parang naghahanap sila ng intimate na lugar kung saan sila pwedeng mag-share ng creativity nila. Or Yeah. natutuwa ako ngayon kasi a lot of people crave for connection. So may mga tao din na gumagawa ng mga tambay, ganyan. Mga ka-food explorers, tara, hang out tayo dito sa Same But Different. You can find us at 7 St. John Street, Barangay Kaunlaran. Dito lang po yan sa Cubao, QC. So, Chef Mel, let's exchange plates. Yes! Ayan. Excited! So, in a way, halos pareho naman yung take natin, ano? Yes. So, ikaw naggisa, tama? Nag-isa pa rin Ako, ako. well, hindi ako technically naggisa eh. But Okay. let's see how different yung magiging flavors niya. Oo. Pareho tayo ng ingredients, but because of slight change sa technique, Yeah, magkaiba yung correct. flavor profile niya. Oo nga. No? Yeah. Ito is an experience. Yeah. Everything is amazing. And syempre, it's nice to also do collaboration with great chefs because this is one way of parang learning for us. Very nice take, Chef. Thank you. Enjoy this. This one also, pumupunta ko yung lasa niya. Parang yung layer of flavors. Yeah. Siyempre, una kong malalasahan si seafood doon. Yeah. Pero dun sa end niya, nalasahan ko yung layer of the aromatics. May dadagdag na naman kayong recipe sa inyong repertoire, ha, mga food explorers. Care of Chef Mel and your food explorer.